Tayo manalangin, mga mahal na kapatid. Yuko natin ating mga ulo. O Diyos, aming Ama, purihin ka, patalamatan ka. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. O Panginoon, sa hapon na ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Taglay ang aming mga puso, aming sarili, na nalaman mo ang lahat ng bagay sa bawat isa sa amin. Bilang mo ang aming buhok, kagaya ng sinasabi ng walang nakasulatan. At nalalaman mo ang lahat ng bagay sa amin, aming naiisip, ang pumapasok sa aming puso, Panginoon. Lahat ng ito ay nasisiyasat mo. Kaya sa oras na ito, Lord, kung meron mang hindi tama sa aming puso, sa aming isipan, yun awang ituwid, yun awang iwaksi ang bagay na ito, Panginoon, nang sa gayon, malaya ka na makakilos sa aming kalagitnaan sa hapon ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang munting gawain ng youth, na kung maaari mo ito, meron ka pang plano, Panginoon, na ito ay lumawak, lumaki, lumago, dumami ang bilang, mangyari nawa, Panginoon. Pero kung mananatili na kakaunti, ilan-ilan lamang, Panginoon, mangyari ang iyong kalooban sa dakong ito. Pero kung imumove mo, uudyukan mo ang mga kabataan na nandito sa hapon na ito, Lord, para ibahagi ang iyong mga salita at meron pang maakayin, tawagin, Lord, mangyari nawa ang iyong kalooban sapagkat hindi po magaganap ang rapture, hindi po magaganap ang pag-agaw kung hindi matatawag ang pinakahuling binhi. Kaya Panginoon, i-mobilize mo ang mga kabataan sa dakong ito. Gamitin mo ang iyong salita, kagaya na Isaiah, Lord, na ikaw ay mag-usap, na ikaw ay naghahanap ng iyong susugo. Salamat, Panginoon, dahilan merong tumugon na nasabi ni Isaiah ng iyong propeta, Panginoon, "Here I am, send me." At ganoon din kami, Panginoon, sa hapon na ito. Marahil iba ang iniisip namin, iba ang pinaplano namin, Panginoon. Pero nawa ang kalooban mo, ang plano mo ang mangyari sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang tao ang nagpaplano, Panginoon, pero ikaw pa rin, ang iyong kalooban pa rin ang nasusunod. Sapagkat ito ang tinalaga mo before the foundation of the world at magkakagayon niya, Panginoon. Kung kami ay pinili mo, kami ay tinalaga mo na nakalaan sa pag-agaw, ihahanda mo po ang bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, sa hapon na ito, pagpalain mo po ang mga salita na aming pag-uusapan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw po ang mabot, magiman sa mga nakikinig sa live streaming, Lord, o sa abutin man ito kapag ito po ay naka-upload na. Abutin mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po, magiman ang mga wala sa hapon na ito, ang mga kadahilanan, Lord, ikaw po ang nakakaalam. At ikaw po nawa maglagay ng kaisipan, ng puso, para sa iyong gawain, Panginoon. At sa hapon na ito, amin po itong pinagkakatiwala sa iyo. Ikaw po ang mangusap. Ikaw po ang magpala sa bawat isa amin. Hiling namin ito at pinagkakatiwala sa iyong banal at dakilang pangalan. Sa pangalan mo aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Ating palakpakan natin, Panginoon. At nais kong bumasa tayo ng salita ng Diyos. Sa Proverbs chapter 6, verse 16 to 19, sa Tagalog, ay ating mababasa. May 6, Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. So may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na makasuklam-suklam sa Kanya. 17, mga palalong mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, at sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naggasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. At sa James chapter 1, verse 8, ito po yung pag-usapan natin, parallel po sa verse 18 ng Proverbs chapter 6 at ang James chapter 1, verse 8, ay ang taong may dalawang akala ay walang tiga sa lahat ng kanyang mga paglakad. So, mag-i-amen tayo, hindi dahilan tayo yan, kundi mag-i-amen tayo sapagkat binasa po natin ang salita ng Diyos, anuman po na kanyang layunin sa atin ay
mangyari nawa at maintindihan natin kung ano man yung kanyang nais paabot sa hapon na ito. Can we say amen? Amen. Amen. So salamat sa Panginoon. Malaya po kayong makakaupo sa hapon na ito. At mapagpalang hapon sa bawat isa. Minsan, mas magandang mangaral siguro sa kaunti. Di ba? Hindi tayo mahihirapan na pag madami kasi medyo mainit at yung iba naman ay medyo malikot. Marami kang titingnan, pero kung dalawa lang, tatlo, ay napakadaling tingnan mga mahal na kapatid. So ang ating title po sa hapon na ito, bago ko ibigay sa inyo ang title, balikan natin ang Proverbs. So nagpaabot lang sana ako kay Brother Ochot dati na sabi ko, 1 taon na akong di nakakatayo sa youth. At binigyan ako ng pagkakataon ni Brother Ochot sa hapon na ito. At medyo may struggle, mga mahal na kapatid, sapagkat napakahirap mag-prepare kapag walang dumarating na inspirasyon at kaisipan mula sa Panginoon. Kaya kanina, mga mahal na kapatid, di na ako kumain ng tanghalian at nagawa ng maganda. Gusto ko pa nga sanang matulog pero wala nang oras kasi napakasakit po ng aking ulo. Medyo sa part na to, medyo hindi mainam yung aking pakiramdam, pero salamat pa rin sa Panginoon. Kahit ganoon ay nagbigay siya ng ilang mga salita, pangungusap para ating pag-usapan sa hapon na ito. So, hintayin natin si Brother Joshua. So, kumusta po ang bawat isa? Nasaan na si Brother Beato? Jong, umuwi na. Inatid mo. Kahit umuulan. Okay. Yung ilan, yung Kambal, si Asing, sino pa yung wala? Si Francine, umuwi din. Madami pala talaga yung wala. Si Justin. Dapat pala, meron kayong attendance, Brother Chot. Para inyong nare-record kung ilan na yung attendees. So, ilan na ba kayo lahat? 20? 24? So, ganyan pa man. Kaunti pa rin. Pero madami-dami na kumpara nung tayo ay nagpasimula sa youth way back 2013, 2012, 2011. So 2013 kasi mga mahal na kapatid, ito yung panahon na merong isang kapatid, si Brother Jeric, na binibigyan ng desire ng Panginoon na gamitin para tayuan ang pagiging youth leader. So humingi siya ng dalangin sa Panginoon, humingi siya ng sign. Napakinggan nyo naman siguro yung testimony doon sa Sagay. Humingi ng sign ang kapatid na ito na kung merong 7 mababautismuhan sa loob ng January 2014 ay tatayuan niya yung pagiging youth leader. So doon po nagpasimula mga mahal na kapatid na magkaroon ng youth ministry sa dakong ito at kasama rin po ako sa pioneering sapagkat kami po yung 8 na yon na nabautismuhan na naging kasagutan para tayuan ni Brother Jeric yung pagiging youth leader niya. So salamat sa Panginoon. 3 pa lang siguro yung naging youth leader natin. Pangatlo si Brother Ochot. So kung meron pa magiging 4 ay ang Panginoon ang nakakalam. So dito mga mahal na kapatid sa Proverbs chapter 6. So marahil na nakuha ko na din to dati na teksto. Pero ang kukunin natin ay ang verse 18. O sabi sa verse 16, may 6 na bagay na ipinagtatanim ang Panginoon. Pero ganito yung pangungusap, 6 pero gagawing 7 ni Solomon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam. These 6 things does the Lord hate? Yeah, 7 are in abomination unto Him. So mga kasuklam-suklam daw ito sa Panginoon. Kaya yung 17, mga palalong mata, sinungaling na dila. So mga palalo, mapagmataas yan. Sinungaling na dila, hindi nagsasalita ng totoo. Kapag ka tinatanong mo ay iba yung sinasabi. At yung pangatlo ay mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. And verse 18, pang-4, puso na kumakatha ng masamang akala. Sa English, a heart that deviseth wicked imagination. So, imagination o kaya pag-iisip
kumakata ng masamang kaisipan, mga paa na matulin, 5, sa pagtakbo sa kasamaan. Sa halip na tumakbo sa katuwiran ng salita ng Diyos, ito ay tumatakbo pa sila, patungo pa sa kasamaan. In verse 19, 6, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang nag-aasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. At yung James chapter 1 verse 8, malimit na natin itong mabasa, mapaksa. So ang taong may dalawang akala, a double-minded man, is unstable in all his ways. So ang ating pong paksa sa hapon na ito, dumating yung salitang ito sa akin, mga medyo matagal-tagal na, ilang mga, siguro linggo or araw, mga mahal na kapatid. At ayoko sanang dito tumungo, pero dito ako dinadala ng Panginoon. So ito po yung title natin sa hapon na ito, na akala ko okay lang. Ito yung title, akala ko okay lang. So marahil kakaiba, pero marami kayong makukuha kapag pinakinggan nyo lang yung salita na yan, akala ko okay lang. Dito natin makikita, mga mahal na kapatid, kung gaano na, yung kalagayan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Diba? Kasi sa panahon na sinasabi ang salitang yan, masasabi natin na yung isang bagay na nangyari ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Diba? Akala ko okay lang. So ano ba yung naiisip nyo pagdating sa salitang yan? Akala ko okay lang. Ibig sabihin, yan ay nanggaling, halimbawa, nagdesisyon ka, halimbawa, hindi ka umattend sa araw na ito. At pagdating mo sa inyong tahanan, binasa mo ang banal na kasulatan, sabi sa Hebrews chapter 10, verse 25, pagdating mo sa inyong tahanan, o kaya nandun ka sa iyong tahanan, kagaya ng sinabi ni Brother Jeff kanina, nagwo-word copying, pagtingin mo, pagbuklat mo sa iyong Biblia, nabasa mo, Hebrews chapter 10, verse 25. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. So, hindi ka umattend isang senaryo, hindi ka umattend ng gawain, dahil na hindi mo pa nababasa ang talatang ito, nasabi mo sa iyong isipan, akala ko okay lang. Diba? Natapos yung gawain, mayroong nakapagsabi sa iyo, Brad, ba't di ka umattend? Sister, ba't di ka umattend? Akala ko okay lang na hindi umattend. Pero nang basahin mo yung salitang ito, sa Hebrews chapter 10, verse 25, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Doon natin masasabi, mga mahal na kapatid, na yung nasabi mong akala mo okay lang, ay hindi nanggaling sa salita ng Diyos, kundi ito ay nanggaling lamang sa kaisipan ng isang tao. Nawa, naintindihan po natin, mga mahal na kapatid. Akala ko okay lang. At marami tayong madadaanan kapag pinag-usapan natin ang salitang akala ko okay lang. Di ba? Halimbawa, yung isang sister, nagpagupit ng kahit 5 buhok. Pinutulan niya. Dahil hindi mo pa nababasa ang salita ng Diyos na bawal putulan. Nasabi mo, akala ko okay lang. So masabi ko, mga mahal na kapatid, ang salitang ito, akala ko okay lang, ito ay nanggagaling sa kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Can you agree with me, mga mahal na kapatid? Kaya makikita natin ngayon gaano na ba tayo kabihasa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. The more na nakakapagsalita tayo ng akala ko okay lang na mayroong kinalaman sa salita ng Diyos, ibig sabihin hindi tayo tiyak sa isang bagay na ating ginagawa. Gaano na ba tayo katiyak ng banal na kasulatan ay kabisado na natin? Bilang isang kabataan, marami pa yung panahon ninyo, papasok kayo sa paaralan, minsan walang teacher. Ano yung ginagawa natin sa panahon na walang teacher? Diba? Nagchichismisan kaya kayo? O ikaw na isang Kristiyano, dala-dala mo ang Biblia, o kaya naman wala kang Biblia na dala, sa pagpunta mo sa paaralan, ano yung ginagawa natin sa panahon na wala yung teacher o kaya wala tayong ginagawa, walang trabaho? So nawa makita po natin, mga mahal na kapatid, gaano kahalaga ang salita ng Diyos
sa buhay ng isang mananampalataya. Yung Ecclesiastes chapter 13, verse 12, isa ring salita, nabanggit din ito nung nakaraang Lunes ba yun? Martes? Nung nakaraang Martes, let us hear the conclusion of the whole matter. So sabi rito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of men. So paano natin maiingatan ang kanyang salita kung hindi po natin alam kung ano ang kanyang salita? So ang pag-aakala na alam na natin ang salita ng Diyos ay hindi po sapat at hindi magiging sapat para tayo makasama sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon upang kanyang agawin tayo at mapasapiling niya, mga mahal na kapatid. So ating pakinggan ang konklusyon, ang wakas ng lahat ng bagay. Matakot ka sa Diyos, ingatan mo ang kanyang salita, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yung mind kasi, mga mahal na kapatid, ay nasa kaluluwa po yan, is a faculty of soul. So ano po ba yung nasa kaluluwa natin? Pwede mo bang ma-enumerate, Brother Jeremy? Yung nasa kaluluwa natin? Or walang idea? Imagination? Conscience? Affection? Emotion? Parang, tama ba tayo, Brother Joshua? Yung faculty ng kaluluwa, mga mahal na kapatid, imagination, reasoning, memory, conscience, and affection. So yung memory, nandun po yung mind, mga mahal na kapatid. Na yung memory, kapag ka mayroong dumarating sa iyo, nabasa mo, napakinggan mo, papasok yan sa memory mo, at doon po magpapunction yung kaluluwa natin. Doon po magpapunction yung mind ng isang tao. So imagination, reasoning, memory, conscience, and affection. So dapat pamilyar po tayo sa 5 bagay na yan, sapagkat yan po ay tinuro ng prophet. Napakarami nyo po palang mga assignment, mga kabataan. Diba? Nung nakaraan, nagtanong ang ating kapatid, Brother Ryan, sino na ang nakabasa ng 7 church ages? Diba? Halos elder lang po yung nakabasa. Pero nung nabasa ko po yung 7 church ages, youth din po ako. Diba? Youth din ako, mga mahal na kapatid. Pero salamat sa Panginoon na nabasa natin yung, pero kulang pa rin, kinakailangan pa rin ulitin, mga mahal na kapatid, ulitin ng ulitin para ating maintindihan yung mga bagay na binuksan ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So, a double-minded man, o ang mind, o ang isip ay nasa kaluluwa ng isang tao. So, yung mind natin, ay nandyan po, nagpa-function, kagaya ng ating kapatid kanina, binanggit na mayroong mga espiritu na nandyan, na maaari nating basahin. Dinagdag ko lang ito, 1 John chapter 4, verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So pagka sinabing prophet, kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, sa pamamagitan ng ating mga ngaral, yung propeta, ito ay nagpa-prophesy, nagbibigay ng mga salita, nagbibigay ng word of encouragement, na marahil ay marami tayong nababasa sa mga social media, sa Facebook, sa TikTok. Yan ay napasok ng mga napakaraming false prophet sa uling mga araw na ito. At kung hindi ka biyasa sa salita ng Diyos, marahil ini-entertain mo ang mga pangungusap na yan, especially yung prosperity, at napakarami pang mga bagay. So nawa, nasusundan niyo po ako, mga mahal na kapatid. Believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Paano ba natin malalaman kung ito ba ay galing sa Panginoon? Diba? Isa lang ang kasagutan dyan, mga mahal na kapatid. Ang kasagutan lang na yan ay back to the Word. Balikan natin yung salita ng Diyos sapagkat ang Espiritu ang salita ay iisa. Diba? Kagaya nung binanggit ng ating kapatid, bata pa kayo,
Pero mayroon ng ilan-ilan na inaantok sa hapon na ito. Di ba? Ang ating kapatid ang nagsabi niyan, kaya sabi ko, susubukin ng kapatid na tumamaya. Kaya huwag ka nga antokin, Brother Jeremy, kasi ikaw yung nangusap. Diba? Susubukin ka ng Panginoon kung hanggang saan ka hindi aantokin. So, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. So sa Proverbs chapter 23, verse 7, sabi rin dito, ito ay medyo Bible study po ito, mga mahal na kapatid. Kung maaari ay ayokong mangaral. At Proverbs 23, verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. So yung heart, mga mahal na kapatid, saan po yan? Diba? Pumapasok po yan, mga mahal na kapatid, sa ating kaluluwa. Pero base po sa ating doktrina, ang espiritu at ang kaluluwa ay hindi po mapaghihiwalay. Sino ang nakakaalam na yan? Diba? Kasi sa ibang end time, ang espiritu at ang kaluluwa, pinaghihiwalay po nila, mga mahal na kapatid. Sapagkat ang buhay ng kaluluwa ay ang espiritu. So hindi po yan pwedeng paghiwalayin. Kaya for us, he thinketh in his heart, so yung pananampalataya nasa puso, yung pag-iisip naman, for us, he thinketh in his heart, so yung pag-iisip, yung function talaga ng puso, hindi spiritual, kung hindi natin kukunin yung spiritual na bagay, so yan ay pumapasok sa kaluluwa, mga mahal na kapatid. So nandyan natin makikita na dyan nagdudugtong yung kaluluwa at yung espiritu. For us, he thinketh in his heart, so is he. So kung ano yung iniisip mo sa puso mo, ikaw yun. Kaya kung ikaw ay palaging nakakapagsalita ng akala ko, di ba? Ikaw yun. Na kinakailangan mo pang lumago sa pananampalataya, kinakailangan mo pang lumago sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagdadalawang isip, aattend ba ako ng gawain o hindi? Double-minded. Di ba? Hindi ka pa settled. Mahalaga ba yung gawain o hindi? Hindi na kinakailangan itanong yan. Amen. Hindi na kinakailangan itanong yan. Sapagkat kung ikaw ay matagal na sa pananampalatayang ito, hindi na dapat tinatanong yung mga basic na dapat nagagawa na ng isang mananampalataya. Kaya wag na nating sabihin yung akala ko, ganyan. Kinakailangan dapat pala yung confirmed. Confirm ka na dapat yung ginagawa mo ay ayon sa salita ng Diyos. Pero dahilan, nandito pa rin tayo sa laman na ito, malimit pa rin tayo magkulang, malimit pa rin tayo magkamali. So justified naman yan ng Panginoon, pero mayroon po tayong kinakailangan na gawin. Kapag ka nagkakamali tayo, kinakailangan nating isettle yan sa Panginoon. Amen. So for us, he thinketh in his heart, so is he. So kung ano yung iniisip niya sa kanyang puso, gayon siya. So akala ko okay lang. Hindi ko ba alam, ba't ba ito yung ating paksa sa hapon na ito? Napakarami namang paksa, pero dito tayo dinala ng Panginoon. So akala ko okay lang, balikan ko lang ulit. Ito ang salitang malimit nating masambit at isipin kapag ka ang isang bagay ay nangyari na. Kapag yung isang bagay nangyari na at hindi umayon sa kalooban ng Diyos, di ba, akala ko okay lang. Isang salita na walang katiyakan sa kanyang sarili. Ginagawa mo yung isang bagay na hindi katiyak, o kaya naman alam mong hindi kalooban ng Diyos, pero ginagawa mo pa rin. Amen? Meron ba akong kausap sa hapon na ito? So, dapat pala, tiyak tayo, mga mahal na kapatid. Dahil ang sabi sa Proverbs chapter 14, verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. So, ano yung mga daan na ito na tila matuwid? So, dito na tayo papasok. Akala ko okay lang yung ganitong bagay. Akala ko okay lang na gawin to. Di ba? So, pwede tayong pumasok sa ilang mga bagay na malimit nating makita.
na ito yung nagiging suliranin ng isang kabataan o kaya nagagawa ng isang kabataan na minsan ay hindi niya naiisip, tama ba yung ginagawa ko o hindi? Halimbawa, yung pagchat-chat ng isang brother sa isang sister. Sa tingin nyo, okay kaya ito? Akala ko okay lang. Di ba? Palagi mo yung kachat, liban na lang meron kang isang purpose, meron kang isang layunin na ito ay kapaki-pakinabang. Pero kung wala namang kapaki-pakinabang doon sa ginagawa mo, na i-chat mo yung isang sister, yung kaya yung isang brother, tingnan natin, ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi? Ba't mo kakausapin yung isang sister na wala ka namang purpose? Diba? Kung gusto mo lang naman ng pling-pling, hindi yung messenger, yung platform para doon. Kinakailangan magbilog kayo, pumasok kayo sa sharing. Pero kung gagamitin natin yung chat para magkamustahan, na kung sa personal di nyo nagagawang kumustahin, merong problema. You agree with me, mga mahal na kapatid? Kaya kung merong makachat, yung sino man sa inyo sa hapon na ito, at napakinggan ninyo ngayon, mga mahal na kapatid, magtatanong kayo sa akin, okay lang ba? O kaya kung sino man, okay lang ba? Sasabihin ko sa inyo, hindi. Kasi kung wala kang purpose para i-chat yung kapatid na yan, meron kang ibang motibo. Tama. At yung motibo mo na yan, kapag hindi po yan ayon sa kalooban ng Diyos, mali po yan, mga mahal na kapatid. Na dapat hindi po yan pinagpapatuloy ng isang mananampalataya sapagkat yung pagsasalita ng akala ko okay lang ay isang senyales na hindi ka pa malago at wala ka pang kaalaman sa salita ng Diyos. Amen. So isang malimit na nagagawa ng isang kabataan. Ito ay mali, ngunit hindi nila namamalayan. Diba? Diba? Hindi namamalayan kasi kinasanayan. Yan po yung totoo, mga mahal na kapatid. At marami na ang ilang mga kapatid, kaya ilang mga mananampalataya, ang nadaya sa pamamagitan ng bagay na yan. Nakapag-chat lang ng mga unbeliever, naging kasintahan na yung unbeliever, at nagpasimula ng manghina, nagpasimula ng lumayo sa gawain. Sabi ko kanina, kapag ka yung isang bagay ay inilalapit ka sa Diyos, so nasa kalooban ka ng Diyos. Pero kung ginagawa ka nito papanlamigin, sa halip na papag-alabin, mga mahal na kapatid, so matitimbang natin, tama ba ito o hindi? Diba? At kung yung purpose mo naman sa pakikipag-chat, ay para manligaw, hindi po yan yung tamang paraan ng panliligaw. Intindihan po ba natin? Dahil kung manliligaw, mayroon pong tamang proseso, mga mahal na kapatid. So yung tamang panliligaw, kinakailangan mong kausapin yung pastor mo, yung lingkod ng Diyos, si Kuya Ryan o kung sino, kung kayo ay komportable sa kanila. Kung hindi po kayo komportable sa akin, nawa maging komportable kayo, mga mahal na kapatid. Kung gusto nyo lang magpaalam, manligaw, gusto nyo lang mag-asawa, so mayroon pong tamang pamamaraan ng panliligaw. Di ba? Kinakailangan kausapin nyo yung lingkod ng Diyos, magtanong kayo, Pastor, o kaya Kuya Ryan, o kaya sino man na kapatid, kumusta kaya yung pananampalataya ko? Pwede na ba akong mag-asawa? Capable na ba ako na mag-asawa? At tatanungin ka, alam mo na ba yung Godhead? Kaya mo na bang ipaliwanag yung Godhead? Ay, ano lang yun, example lang yun, mga mahal na kapatid, na kinakailangan lumago ka muna sa pananampalataya bago ka tumungo sa pag-aasawa. So, paano ba kasi ang tamang panliligaw? Marami kasi yung nagkakamali rito, mga mahal na kapatid. Ngunit, di naman nangangahulugan na yung pagkakamali na yan ay tila baga hindi nakalooban ng Diyos. Baka nanguna ka lang, napangunahan mo lang yung perfect time ng Panginoon at kung ano pang bagay. So, yung tamang panliligaw, kasapin mo yung lingkod ng Diyos, siyasatin mo yung sarili mo, kaya mo na bang bumuhay, kaya na bang ganito? So, tamang panliligaw, mga mahal na kapatid,
Kausapin mo yung pastor, kaya lingkod ng Diyos, kausapin mo yung magulang, bago yung sister. Pero ang nangyayari po, mga mahal na kapatid, bago pa makaalam yung pastor, bago pa makaalam yung magulang, nalaman na nung kapatid. Pero kung ilang sitwasyon ay bago pa kayo nakakilala, meron ng mga ganitong senaryo, so iba pong usapan na yan. So paano ba yung tamang panliligaw? Kung gusto nyo magtanong patungkol sa bagay na yan, so pag-uusapan po namin ni Brother Jeric, sapagkat ito ay napag-uusapan na namin, na kinakailangan ilatag yung mga ganitong pagtuturo, paano ba yung tamang panliligaw, at kung ano pa yung ilang mga bagay na dapat tutukan sa mga kabataan. Kaya dinaanan ko po ang bagay na ito para maging aware kayo kung kayo ay mayroon ng plano. So ipaalam nyo din sa amin, mga mahal na kapatid. Sapagkat napakaganda kapag ka mayroong basbas ng mga lingkod ng Diyos at kayo po ay pagpapalain. So, yung tamang panliligaw ay mayroong panahon, mga mahal na kapatid. Kaya yung pakikipag-chat ng lihim, kaya yung sinend ko pong video na, di ba? Meron pong purpose yun, mga mahal na kapatid. Nagtanong si Brother Robert sa akin, ano ba, ba't mo ba sinend yun, Brother Chad, doon sa group chat? Di mo naman pinalo up. Sabi ko, hindi ko na papalo up yun, kasi kung ipapalo up ko yun, obvious na yun. Di ba? Kaya baka nakalagay sa phone number ni Brother, he's my man. Ayos ah. Di ba? Kaya yung mga pasikreto nyo, mga mahal na kapatid, sisiya sa atin yan ng salita ng Diyos. At malimit, kaya nakakapag-compromise yung isang mananampalataya dahilan sa isang bagay. Dahilan sa ito'y ginugusto niya. Di ba? Ba't yung magko-compromise? Kung ayaw mo naman, ba't mo i-compromise yung sarili mo? Kaya ka nagko-compromise dahilan ginugusto mo ito. O kaya naman, nakasanayan mo na ito. Dati mo itong ginagawa, pero nang makakilala ka sa Panginoon, di ba? Naitigil ito, pero dahilan hinahanap ng laman, di ba? Magko-compromise ka dahilan ginugusto mo yung bagay na to. So yun po yung ibig sabihin pala ng compromise. Dahilan ginugusto mo yung bagay na yun. Di ba? That's right. Sa Proverbs 15, 31 to 33, the ear that heareth the reproof. Sa Tagalog, basahin natin. Proverbs 15, 31 to 33. So, kung kakaunti man yung attendees sa hapon na ito, so para sa inyo to mga mahal na kapatid. Pero kung hindi man to para sa inyo, kahit kayo nandito, pero alam ko para sa inyo to mga mahal na kapatid. So, ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Amen. So, kinakailangan daw natin makinig, hindi lang saway, kundi instruction. Kagaya sa verse 32, sabi rito, siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa. He that refuseth instruction despises his own soul. Kung gusto mong mapahamak, kung gusto mong manatili sa akala ko, wag mong sundin yung pinapayo sa'yo. Diba? Kung sa tingin mo okay yung pakikipag-chat sa mga sister, makipag-pling-pling, nasa sa'yo yun. Pero tiyakin mo, na yung consequence, kaya mong tayuan sa harapan ng Panginoon. Yun lang po yun. Consequence or blessing. Kasi kung susunod ka, blessing yung matatanggap mo. Kung ayaw mong sumunod, consequence naman yung mararanasan mo. Diba? Kung gusto mong magamit ka ng Panginoon balang araw, ingatan mo yung sarili mo. Ingatan mo yung ministeryo na inilaan sa iyo ng Panginoon pagdating ng panahon na pwede ka na niyang gamitin. Diba? Binabasa natin yung buhay ni Brother Branham. Marami tayong napulot, marami tayong nakuha. Gusto na niyang magsigarilyo, gusto na niyang uminom ng alak, pero mayroong nangungusap sa kanya.
at hindi niya matanggihan yung pangungusap na yon, mga mahal na kapatid. Dahilan kung tinanggihan na yun, wala sanang prophet ngayon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero salamat na lang sa Panginoon na siya mismo yung mag-iingat sa atin. Kaya kung isa ka sa pinili ng Diyos, itinalaga niya, at naririnig natin yung mga pangungusap na tayo'y sinasaway at tayo'y tinuturuan ng Diyos, kinakailangan nating pakinggan ito. Sapagkat mayroong ministeryo naghihintay at nag-aabang sa atin. Di ba? Halimbawa, sister ka, hindi ka naging maingat, sinat mo, dami kang kachat, mga panahon na nakalipas. Marami kang naging ex sa madaling salita. At dumating yung isang pagkakataon na nakapag-asawa ka, na yung brother na yon ay iningatan ng Panginoon. Marahil, yung brother na yon may kaloob sana, pero dahilan ikaw sister, ay hindi ka nakapag-ingat, apektado yung brother. Intindihan niyo po ba mga mahal na kapatid? Apektado yung brother kasi yung napangasawa niya ay may mga ganitong karanasan. Hindi ko na lang babanggitin. Kung hindi makapag-ingat yung isa sa mag-asawa, apektado lahat yon mga mahal na kapatid. Kasi bakit? Yung dalawa magiging isa. Isa one body. Mga mahal na kapatid. Kaya kinakailangan yung mag-aasawa, yung brother, kung meron siyang ministeryo na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, pipili siya ng sister na iniingatan din yung kanyang sarili. Nag-gets niyo po ba mga mahal na kapatid? Kasi kung alam mo na ikaw, halimbawa si Brother Joshua, alam niya, nagagamitin siya ng Panginoon sa isang ministeryo, pagdating ng panahon, hindi siya pipili ng kung sino-sinong sister lang. Hindi siya pipili ng unbeliever sapagkat yung kanyang integrity o kaya yung kanyang credibility ay maapektuhan, mga mahal na kapatid. Intindihan niyo po ba? Salamat na lang sa Panginoon na ang Panginoon pa rin na nag-iingat, mga mahal na kapatid. Sabi rito, he that refuse instruction despise his own soul. Kaya kung hindi tayo nakikinig, yung kaluluwa natin ang naapektuhan. But he that heareth reproof, getteth understanding. Nakakakuha ng kaunawaan, mga mahal na kapatid. In verse 33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. So kaya mga sister, kung pipili kayo ng brother, umili kayo na mayroong pagkatakot sa Panginoon. Pero kung yan ay hindi marunong matakot sa kanilang magulang, huwag nyo ang piliin yan, i-reject nyo kaagad. Kasi kung mayroong tinalaga ang Panginoon para sa inyo, dumalangin kayo, Lord, gusto ko nang mayroong pagkatakot sa iyo. Pero kung sa magulang pa lang, di na natatakot, so hindi yan para sa inyo, mga mahal na kapatid. So the fear of the Lord is the instruction of wisdom. So yung pagkatakot sa Panginoon, ito daw yung instruction patungo sa wisdom. And before honor is humility. Ayan po, mga mahal na kapatid. Bakit ba natin pinag-uusapan ng understanding, yung wisdom, yung knowledge, sapagkat kinakailangan nating lumago sa pananampalataya. Baka sabihin nyo, akala ko okay lang na hindi lumago. Meron bang nag-iisip ng ganyan? Di ba wala po mga mahal na kapatid? Akala ko okay lang na hindi lumago. So nawa, walang nag-iisip ng ganyan. Sasabihin pa, akala ko okay lang na hindi ma-involve sa ministry. Ay, sila na lang, okay na yan. Hindi po. Lahat po tayo mayroong ministry na ginagampanan sa katawan ng ating Panginoon. Kung isa ka sa katawan ng Panginoon na nakapaloob ka doon sa katawan na yon, di ba? Meron kang purpose. Amen. At yung purpose na yan, mga mahal na kapatid, iniingatan yan ng kapwa parte ng katawan. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, ito po yung ginagawa nila, nagsasaway, nangungusap, para yung ilang parte ng katawan ay huwag mapahamak. Kasi apektado po ang lahat. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So, hindi po sapat ang salitang okay. Akala ko okay lang. Di ba? Hindi po yun sapat, mga mahal na kapatid. Kaya kung meron po kayong pagdedesisyonan, tiyakin po natin na ito ay
umaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi pagdating ng araw na hindi nangyari yung desisyon mo, sasabihin mo na lang, akala ko okay lang eh. Kaya mo itinuloy. Sabi sa Proverbs chapter 20, verse 18, every purpose is established by counsel. Yan po ay napakahalaga. Every purpose is established by counsel. So sa Tagalog, bawat panukala, bawat plano, bawat layunin ay natatatag sa pamamagitan ng payo. Kaya napakahalaga po niyan. Bago kayo mag-make move, para mag-asawa o naman yung pinaplano, kumuha muna kayo ng advisor, kumuha muna kayo ng payo. Amen. Napakahalaga ng payo, mga mahal na kapatid. At sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka. So pagdating kasi sa digmaan, mga mahal na kapatid, bago aatake yung isang kampo, hindi po yan basta-basta. Kinakailangan, humingi muna yan ng counsel. Yung plano ba nating ito, gagana ba o hindi? Halimbawa, tinanong si Brother Ochot, Brother Ochot, meron ka bang plano para matalo natin yung kalaban natin? Hindi mo sasabihin na okay lang kaya yung ganito. Kapag yun yung sinabi mo, hindi ka pakikinggan doon sa counsel na yun, mga mahal na kapatid. Sapagkat yung plano mo ay walang katiyakan. So hindi po yun i-entertain, mga mahal na kapatid. Kinakailangan kapag hiningan ka din ng payo, tiyak ka din, mga mahal na kapatid. Halimbawa, yung youth leader natin, may lumapit sa kanya, Brother Chot, pila ikaw yung youth leader namin. Okay lang ba na umalis ako sa dakong ito? Ha? Ano yung sagot mo? Tapos tatanungin ka, bakit no yung sinasabi mo? Meron ka bang basihan? Meron ka bang batayan? Pero kung hindi ka pakinggan, di ba, malulungkot ka. Halimbawa lang yun, mga mahal na kapatid. So, dahilan kasi sa salitang akala, mga mahal na kapatid, maraming napapahamak. Yan mong pinag-usapan natin kanina, a more sure word of prophecy. It's a sure word. Isang tiyak na bagay. Amen. Kapag tiyak yung isang bagay, hindi ka nito dadalhin sa kapahamakan. Dadalhin ka nito sa pananagumpay. So, sa Genesis chapter 19, tingnan natin yung buhay ni Lot, yung kanyang mga manugang. Simulan natin sa verse 1 hanggang verse 14. Ito yung panahon, mga mahal na kapatid, matapos makipamagitan si Abraham sa Panginoon, yung pamamagitan niya, kung merong 5, merong 10, etc. Mga mahal na kapatid, ito na yung kaganapan, ito na yung senaryo doon sa Sodoma at Gomora. So at nagsidating ang 2 anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim. At si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma at sila ay nakita ni Lot. At nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang muka sa lupa. So mayroong pagkaunawa si Lot kung sino yung dumarating. At nagsabi ngayon nga, next verse 2. At sinabi ngayon nga, mga Panginoon ko, pinamamanik ko sa inyo, na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod. At kayo'y matira sa buong magdamag at magugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo, at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi, kundi sa lansangan, mananahan kami sa buong magdamag. So, dahilan mayroong kaalaman si Lot, sa bagay na ito, alam niya, meron na siyang kaisipan na yung dalawang ito, kakaiba, mga mahal na kapatid, dahilan na rin sa pagsasama nila ni Abraham, nagkaroon sila ng ugnayan, mga mahal na kapatid, at hindi mahirap sa kanya na i-recognize na ito ay mga lingkod ng Panginoon. In verse 3, at kanyang pinakapilit sila at sila ay nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay. At sila ay kanyang pinaghandaan at pinagluto ng mga tinapay na walang libadura at nagsikain. Next. Tatapwat bago nagsiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatwigbagay ng mga tao sa Sodoma ng mga binata at gayon din ng mga matanda
na buong bayan sa buong palibot. Verse 5, at kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. So medyo malalim po yan, mga mahal na kapatid, yung salitang kilalanin. So meron na yung kinalaman sa isang bagay na hindi marapat na ginagawa kapag hindi pa tamang panahon. So at nilabas sila ni Lot sa pintuan kasi yung purpose kasi nung mga tao, mga binata, mga lalaki, may bakla sa panahon na yan, gusto nilang kunin yung dalawang anghel, mga mahal na kapatid, na nag-anyong tao. At nilabas sila ni Lot sa pintuan at sinara ang pinto sa likuran niya. Verse. At sinabi niya, pinamamanik ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. So alam ni Lot kung ano yung gusto nilang gawin. Alam nyo naman na siguro to. Huwag na lang natin banggitin. Narito ngayon, may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Pinamamanik ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin nyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawan ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nangasa silong ng aking bubungan. So ganun na lamang yung pagkaunawa at pagkaalam ni Lot sa bagay na ito. Nagawa niyang ibigay yung kanyang dalawang anak na babae kapalit ng dalawang lalaking yon na lingkod ng ating Panginoon. Verse 9. At sinabi nila, umurong ka. At sinabi pa nila ang taong ito ay naparito upang makipamayan at ibig niyang maging hukom. Ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila at kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. So yan po mga mahal na kapatid, bilang wala silang mga kaalaman sa salita ng Diyos, yung kanilang mga ginagawa, akala nila okay lang. Akala nila matuwid sa kanilang paningin yon. Sa kanilang pag-iisip, tama yon mga mahal na kapatid. Pero dahilan si Lot, mayroong kaalaman sa salita ng Diyos, nagagawa niyang ipilit na hindi gawin yung mga bagay na ito na kanilang pinaplano. Next verse. Verse 14 hanggang verse 14 tayo. Datapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinara ng pintuan. Verse. At ang mga taong nangasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang muntit malaki, anupat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. Verse 12. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroong ka pa ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang. So nagtanong yung dalawang lalaki na ito, mayroong ka pa bang kamag-anakan? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-alis mo sa dakong ito. So tinanong na siya, mga mahal na kapatid, mayroong ka pa bang kamag-anak na dapat maligtas? So alam naman natin yung tagpo sa bagay na ito, nagugunawin yung Sodoma at Gomora. Verse 14. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. So ganyan po ang nangyayari mga mahal na kapatid kapag yung isang bayan ay ang salita ng Diyos ay hindi nila pinapahalagahan. They rejected the Word of God, nagpakababoy sila, nagpakasama, kung ano yung ini-imagine ng kanilang puso, ito yung kanilang ginagawa. Walang limitasyon yung kanilang pag-iisip. Kung ano yung naiisip nila, gusto nilang gawin, mga mahal na kapatid. Sapagkat aming lilipulin, verse 14, at si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang, na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. At nandito na mga mahal na kapatid, datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Diba? Although si Lot, mga mahal na kapatid, merong kaalaman sa salita ng Diyos, yung kanyang mga manugang, siguro, wala siyang burden, mga mahal na kapatid, para bahaginan, o kaya naman, busy si Lot sa pagpapayaman sa panahon na yan. Di ba? Kasi pinipili nga siya ni Abraham, kung dito ka sa kaliwa,
dito ako sa kanan. So nang makita ni Lot na sagana, yung Sodoma at Gomora, yun yung pinili niya. Diyan, yung kayamanan, mga mahal na kapatid, ang kanyang nasa kaisipan. So, marahil yung burden para bahaginan ng salita ng Diyos, yung manugang niya ay hindi niya nagawa dahilan iba yung focus niya. Yung focus niya ay para yumaman. Yung focus niya ay yung trabaho, mga mahal na kapatid. Kaya dumating yung pagkakataon na ito, dumating yung tagpong ito, mga mahal na kapatid, na nang bahaginan ni Lot patungkol sa prophecy na mangyayari sa Sodoma at Gomora, nagugunawin ito yung kanilang naging sagot. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Diba? Ganyan po ang nangyayari kapag yung pamilya natin ay hindi natin nababahaginan ng salita ng Diyos, o kaya naman yung palagi nating usapan, ikaw, yung magulang mo, yung mga kapatid mo, yung mga pinsan mo, kaya yung manugang mo ay puro mga biruan, puro mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kapag meron kang shiner sa kanila, hindi kanila paniniwalaan agad-agad. Sapagkat yun na yung kinasanayan nila. At ang nakakalungkot dito, mga mahal na kapatid, yung manugang ni Lot, kasama yung asawa ng dalawang manugang niya, yung anak ni Lot, mga mahal na kapatid, ay kasamang ginunaw doon sa Sodoma at Gomora. Kaya nawa, yung burden ng Panginoon ay nilalagay sa ating mga puso. Ito nawa ay pahalagahan natin. Amen. So yung akala kasi na yan, mga mahal na kapatid, meron yan. Malaking kinalaman sa ating kaluluwa. At yung kaluluwa natin, kapag na-feed yan ng napakaraming akala, di ba, yung pananampalataya na nasa yung spirito, maapektuhan po yan kasi mula sa katawan mo, from your body to your soul, pagka pinid mo yung laman ng mga mundong bagay, ito yung makakain ng iyong kaluluwa. At yung kaluluwa mo naman, ito naman yung pinoproseso niya. Na kung palaging palaging pag-aalinlangan, yung pananampalataya mo, di ba, ay naapektuhan din, mga mahal na kapatid. Kasi yung sa spirito natin, it's either faith or doubt lang po yan, mga mahal na kapatid. So, nawa, naintindihan nyo po ang bagay na ito. Kaya nawa, maintindihan nyo po yung pagkakaiba ng kaluluwa, ng espiritu, at ng laman ng tao. Body, soul, and spirit. So, nawa, yung mga kabataan na nandito ay siguro basic na lang po yan sa inyo. Kaya kung maiintindihan nyo po gaano kahalaga ang tatlong part na yan ng isang tao, yung body, soul, and spirit, kung ano yung pinapakain mo sa laman mo, maapektuhan yung kaluluwa mo, then yung kaluluwa mo, maapektuhan din yung spirito mo. Pero iba kapag ka ang Panginoon, from the spirit to your soul and to your body. Amen. Kaya kung ano yung pinapakain natin, yun po yung nagiging tayo. In the abundance of the heart, the mouth speaketh. 1 Corinthians chapter 10, verse 12 to 13. Sabi rito, 1 Corinthians chapter 10, verse 12, therefore, whosoever thinks, sa ISB po ito, so wherefore let him that thinketh, he standeth, take heed, lest he fall. Kaya ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Diba? Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, akala mo malago ka na. Akala mo okay ka na. Pero kung i-word test, o kaya titingnan natin sa timbangan ng Diyos, mga mahal na kapatid, diba? Titimbangin tayo, kulang, mga mahal na kapatid. So, marami tayong kapabayaan, marami tayong kakulangan, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin inaaral ang kanyang mga salita, napipilitan lang tayo kapag merong quiz, di ba? So, marahil magkukulang tayo. Salamat na lang sa Panginoon na yung quiz ay ginagamit niya para tayo ay magkaroon ng pag-aaral sa kanyang salita. Amen.
Kaya yung quiz, Brother Ochot, di ko alam kung matutuloy next Sunday. Kasi si Asing, kasama doon. At yung meeting din natin ng Children Ministry, di ko alam kung matutuloy. Kasi yung dalawa, nandoon din. Sister Thea and Brother Gideon. So, mamove na naman, mga mahal na kapatid. So, balikan natin yung salita, mga mahal na kapatid. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat. So, nawa, hindi lang pag-aakala, mga mahal na kapatid, kundi dapat maging tiyak tayo na hindi pa man tayo malago, sabihin natin, pinapalago tayo ng ating Panginoon. In verse 13, ito yung maganda, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo ituksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin din naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Yung inaantok, tinutokso na kayo ng espiritu ng kaaway, huwag niyong i-entertain, mga mahal na kapatid. Kasi kung entertain nyo yan, mawawalan kayo ng gana sa pakikinig sa akin. Diba? So, nag-warning na si Brother Jeremy kanina na yung espiritu ng antok, huwag nating i-entertain sa hapon na ito. Kundi ating iwaksi yung espiritu ng antok, mga mahal na kapatid. Amen. Dito sa sister, wala akong nakikitang inaantok eh. Kaya pa ba? Mga brother, kaya pa ba? So sa Acts chapter 10, kaunti na lang to, mga mahal na kapatid. Babasa lang tayo ng isang quotation. Okay, Acts chapter 17, verse 10 to 12. Ito kasi yung panahon na si Paul and Silas, mga mahal na kapatid, ay nangangaral. So, ito yung panahon, mga mahal na kapatid, na nangaral si Pablo at si Silas sa Berea. So, at pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid, si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. So, yung sinagoga, ito ay isang, tama ba? Ano yung isang salita? Synagogue and Sanhedrin. Okay. Kung ako nagkakamali, yung sinagoga, mga mahal na kapatid, ito ay isang kapulungan, kaya isang lugar na kung saan nagpupulong-pulong yung mga Hudyo. Pag nakipinayon sa gabi ng mga kapatid, si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga. And verse 11, ngayon lalong naging mararanghal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So sinisiyasat nila, mga mahal na kapatid. Sabi sa English, these were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind. So ready, nakahanda yung kanilang kaisipan. And search the scriptures daily, whether those things were so. So kanilang sinisiyasat, mga mahal na kapatid, yung mga salita na kanilang napapakinggan mula sa mga lingkod ng Diyos. At ito yung minsan at kadalasan na kulang sa mga mananampalataya. Yung mga may asawa, pwede pang sabihin na kulang sila sa panahon. Pero yung mga kabataan na tulad ninyo, mga mahal na kapatid, marahil, hindi nyo masasabi, ay busy kasi ako. Totoo, busy kayo, mga mahal na kapatid, pero alam ko marami pa rin kayong panahon para mag-search ng scripture, mga mahal na kapatid. Alam ko, sa bawat araw ng inyong buhay, 1 oras, 2 oras, 3 oras ay bakante po kayo. Amen. Bakante kayo, mga mahal na kapatid. Kaya wala po kayong maidadahilan sa Panginoon, ay Lord, busy ako, kaya hindi ako nakapaganda sa iyong muling pagparito. Di ba? Marami po kayong panahon.
ng pag-aaral at pagsisiyasat ng salita ng Diyos. So paano tayo magsisisampalataya, mga mahal na kapatid? Kagaya ng nasa verse 12, therefore many of them believe. Marami ang sa kanila'y sumampalataya kasi sinisiyasat nila yung banal na kasulatan. Paano mo sasampalatayanan yung isang salita na hindi mo alam kung saan nanggaling? Di ba? Baka akala mo lang galing sa Diyos. Pero yung pala galing na pala sa kaaway. Di ba? Kaya yung mga napakinggan natin, Bible study kanina, pangangaral kanina, at ngayon pa, mga mahal na kapatid, di ba? Kung merong gumugulo sa inyong kaisipan, siyasatin nyo ang banal na kasulatan. Diba? Therefore, many of them believe, also of honorable women, which were Greeks, and of men, not of you. Diba? Tingnan natin ang isang quotation ng prophet. Sa pangangaral niya, the spoken word is the original seed, sa paragraph 330. The spoken word is the original seed. Pakitype na lang siguro, give it the word test. Give it the word test. Word test. Word test. Salita ng Diyos. Word test. Give it the word test. Ito yung kailangan natin, mga mahal na kapatid. Give it the word test. Sabi rito ng prophet, give it the word test. That's the way to tell whether it's right or wrong. So, kinakailangan natin ng word test, mga mahal na kapatid, kagaya ng ginawa ng mga Berean believer. Word test nila yung kanilang napapakinggan. Okay yan, paragraph 331. So, give it the word test. Bigyan mo ng panahon para i-word test yung mga napapakinggan mo. Nababasa mo sa Facebook, nakikita mo sa TikTok. That's the way to tell whether it's right or wrong. That just give it the word test. So see what it says about the word. In spirit, see what it says about the word. So merong espiritu na nandiyan, yung antok o kaya kung ano pa man na espiritu, mga mahal na kapatid, kinakailangan itry natin yan. Sabi kanina, believe not every spirit, but try every spirit whether they are of God. See what it says about the word. If it denies the word, it is not of God. Pero minsan, hindi madaling tanggapin na yung isang bagay na dinadalangin mo, nakita mo sa salita ng Diyos na hindi kalooban niya, napakahirap tanggapin na hindi kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi yung bagay na yan na dinadalangin mo ay ginugusto mo. Di ba? Halimbawa, yung meron kang sister na dinadalangin sa Panginoon, pinakita ng Panginoon, hindi talaga siya. Sasabihin na, Panginoon, siya na lang. Di ba? Hindi marunong makinig at hindi marunong tumanggap, ito ba ay para sa iyo, hindi para sa iyo. Napakalaga po ng pagdulog, napakalaga po ng pananalangin sa Panginoon, napakalaga ng word test. If it denies the word, is not of God. See? No matter what it is, if it denies the word, it is not of God. Ganun lang po, mga mahal na kapatid. Kapag hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi yan galing sa Diyos. Look, give it the word test and see what happens. Next. Jesus warned us these things. Matthew 24th chapter in the 35th verse. I just want to refer to that cause on account of the tape, just a moment now. We haven't got, but just about 20 more minutes. So, napakahaba pa niyan. So, kahit yun na lang siguro, mga mahal na kapatid, para hindi na tayo tumagal, so, kinakailangan natin ng word test. Kung nag-aalinlangan ka, hindi ka tiyak sa bagay na yung gagawin, magtanong kayo, mga mahal na kapatid. Magtanong kayo sa amin, sino man na gusto niyong tanungin. So, kinakailangan natin na maging tiyak, mga mahal na kapatid. Lalong-lalo na ang pagparito ng ating Panginoon ay napakalapit na.
So, kung 2033, mga mahal na kapatid, tapos third day na, bawasin natin yung, di ba, yung 7 years Great Tribulation, 33 minus 7, ilan ba, Chot? 2026. So, ay, anong buwan na tayo ngayon? October na tayo. November, December, 2025. 2 taon. Pero yung 2026, di ba? Kung hindi na abot ng 2027, kasi lalagpas na, mag-isip na tayo, mga mahal na kapatid. Ito pa kaya yung panahon ng pag-aasawa o hindi na? Kung hindi na panahon ng pag-aasawa, huwag na kayo makipag-chat na makipag-chat. Maging focus na kayo sa Panginoon. Sabi nga ng Apostol Pablo, napakapalad ng binata at binatang babae at binatang lalaki. Bakit? Pwede ba nating hanapin para makita natin? 1 Corinthians chapter 7. Hindi ko alam, ba't yan tayo palaging dinadala? Baka meron dito palaging may kachat na sister. O kaya may brother na kachat. Meron ba? Meron ba? O akala ko, tiyak na. Dapat hindi ganyan. Dapat ganito yung sagot. Kasi pag ganyan, hindi ko alam. Pero pag ganito, hindi. Di ba? Wala. Pero pag ganyan yung sagot mo, hindi ka tiyak. Di ba? Nawa, nakuha nyo yung gesture na yan, mga mahal na kapatid. Pagka ganito, hindi ko alam, hindi ka tiyak. Pero kapag ganyan, hindi. Sigurado yan. Kaya, nahuli ka ngayon, Brother Jong, baka may kachat ka, yung sagot mo, hindi ko alam, hindi ka tiyak, baka meron. Kaya nung kukunin ko yung cellphone mo, bigla mong inaagaw, tinatago mo. So, meron kang tinatago, kapatid. So, sa 1 Corinthians chapter 7, salamat sapagkat nandito. O, tingnan natin, verse 1. Hanggang anong oras tayo, Brother Chot? Alas 4, maaga pa. So, at tungkol sa mga bagay na ito, isinulat ninyo sa akin mabuti sa lalaki, huwag po sa babae. Malinaw. Kahit walang explanation dyan, alam nyo na yan. Kaya nga, dati kapag may madikit lang, medyo iba na yung pakiramdam. Verse 2. Datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kani-kaniyang sariling asawa at bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Kung merong panahon pa at kung napapanahon na. Verse 3. Ibigay ng lalaki sa asawa na dapat ganyan din naman ang babae sa asawa. Verse 4. Ang babae walang kapangyarihan sa kanya. Hanapin ko nga. Verse 5. Verse 7. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Si Apostol Pablo po, walang asawa. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kani-kaniyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba'y ayon sa paraang iyon. Datapat sinasabi ko sa mga walang asawa, at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko. So yan po ay payo ni Apostol Pablo. Hindi po siya nag-aakala lang, kundi tiyak siya. Sapagkat ito yung kanyang nararanasan. And verse 9, ngunit kung sila hindi makapagpigil, magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa magningas ang pita. Datapwat sa mga may asawa ay aking pinag-uutos. Ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon na ang babae huwag gumiwalay sa kanyang asawa. So meron po akong nais hanapin dito. So, yung nais ko pong hanapin, mga mahal na kapatid, okay, nandito. Verse 32.
Sabi rito sa verse 32 ng chapter 7, 1 Corinthians, sabi rito, datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Yung pag-aasawa pala ay pagkakaroon ng kabalisahan. Datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Diba? Yan pala yung pagiging mapalad sa walang asawa, pagiging binata. Dahilan nagsusumakit kayo sa mga bagay ng Panginoon. Ang tanong, ganito po kaya kayo, mga mahal na kapatid? Kapag sabi nyo, oo, salamat sa Panginoon. Pero kung balisa pa rin kayo, kahit wala pa kayong asawa, mag-asawa pa kayo, dodoble po yung kabalisahan ninyo, mga mahal na kapatid. Pero dapat masettle nyo, ma-enjoy nyo yung pagiging kabataan na naglilingkod sa Panginoon. Full support sa gawain, full support sa gawain ng youth, sa mismong gawain natin. Yan po yung pagiging binata, mga mahal na kapatid. He is the backbone of the church. Kung nagagawa niyang ibigay yung kanyang sarili ng buong buo sa Panginoon. So yan po ay sinabi ni Apostol Pablo. Sinabi ng salita ng Diyos na yung isang taong walang asawa ay nagsusumakit. Sabi sa English, but I would have you without carefulness. He that is unmarried, care it for the things that belongs to the Lord, how he may please the Lord. So yan po yung dapat nating makita. At sa uling talata, mga mahal na kapatid, Hebrews chapter 4, verse 12, isang pamilyar na talata, tatapusin natin ang paksang ito, although yung title natin ay akala ko okay lang, so tapusin natin na tiyak, mga mahal na kapatid. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya kung hindi po kayo tiyak, mga mahal na kapatid, huwag po kayong magdesisyon ng basta-basta. Right? Dahilan, nalalaman po yan ng Diyos, mga mahal na kapatid. Kaya kung meron kayong pinaplano, i-chat mo yung sister, i-chat mo yung brother na wala namang purpose at hindi naman tama yung motibo mo, nalalaman ng Diyos, mga mahal na kapatid, kung ano yung haka ng puso natin. Diba? Kaya tiyakin natin, ito pala yung ibig sabihin ng absolute. So yung salita ng Diyos ay ang ating absolute. Ano ba yung absolute? Free from imperfection. Wala itong imperfection, mga mahal na kapatid. Absolute is free from imperfection. Free from mixture. Pure. So yan po yung absolute na dapat meron tayo. Ang absolute natin ay ang salita ng Diyos. Free from imperfection. Free from mixture. Anumang mixture na meron sa sanlibutan, dapat hindi po mahaluan, mga mahal na kapatid. Exact and sure. So yan po yung absolute. At yan po yung salita ng Diyos na dapat meron tayo sa bawat araw ng ating mga buhay. Hindi yung pagkakaroon ng dalawang akala, mga mahal na kapatid. So yung akala ko okay lang, sana maisip natin na yung mga bagay na ginagawa natin, kinakailangan maging tiyak, mga mahal na kapatid. Halimbawa, Sister Dadang, tatanungin ko, ba't ka ba nagpapahaba ng buhok? Diba? Ano yung magiging sagot mo? Diba? Kasi kung hindi ka tiyak na ginagawa mo yung pagpapahaba mo ng buhok, then, i-word test mo. Hanapin mo sa salita ng Diyos. Dahil kung di mo yan makikita sa salita ng Diyos, yung ginagawa mo ay hindi tiyak. Diba? Napakarami pang bagay. So, sa oras na ito, mga mahal na kapatid, tayo po ay magsitayo. Yun lamang yung aking nahenda. Kaya nawa, mga susunod na gawain,
Yung pagsasalita ng akala ko okay lang, tiyakin na po natin mga mahal na kapatid. Awit muna tayo mga mahal na kapatid. Bago tayo manalangin at ibibigay ko sa ating kapatid. A pure heart. Key of D. D. Ating awitin, mga mahal na kapatid. At yan po ay mababasa natin sa Psalm 119, verse 9 to 11. Yan po ay isang pamilyar na talata. So, nais kong basahin sa inyo. Verse 9 to 11. Sabi rito, wherewithal shall a young man cleanse his ways? Paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan sa pagdinig doon ayon sa kanyang sa iyong salita? Kung gusto nyo maging pure, gusto nyo maging malinis, karapat-dapat sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan nating dinggin ang mga salita ng ating Panginoon. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. Sa verse 11 po yan. A heart that's undivided, but one your rules and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen. Hallelujah. Kung babasahin nyo ang kanta na yan, saan ba nanggaling yan? So sa Psalm 119 po yan, verse 9 to 11. So, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, yung abomination sa Panginoon, yung pang-5, pang-4 nating binasa kanina, ay yung pagkatha ng puso ng masamang, ang puso na kumakata ng masamang, tama ba? Puso na kumakata ng masamang akala. So, it's an abomination to the Lord. Yan ay kasalanan sa Panginoon. Kaya nawa, mga mahal na kapatid, meron pa man tayong mga, alam ko, palagi yan na merong pagdadalawang akala. So, kaya kinakailangan natin palagi ang salita ng Diyos sa bawat araw ng ating mga buhay. Tayo manalangin sa oras na ito. Pupurihin ka aming Panginoon, dakilain ka, tuloy ka na itaas sa aming buhay. Lord, salamat sa iyo sa hapon na ito. Salamat sa mga salita mo, although medyo kakaiba po yung aming title. Akala ko okay lang. Lord, ayaw mo ng ganitong pangungusap. Pinukaw mo ang aming puso, pinukaw mo ang aming isipan sa hapon na ito, na huwag kami manatili, Panginoon, sa pag-aakala. Nais mo kami na manatili sa pagiging tiyak, Panginoon, kagaya ng pagtuturo kanina. Mayroon kaming mga
A more sure word of prophecy, Panginoon. A more sure word, Panginoon. Mga salitang tiyak sa mga uling mga araw na ito. Although, Lord, nandyan na yung katiyakan ng iyong salita. Kung hindi po namin naaralin ito, hindi po namin ito isi-search at mananatili po kami sa kung ano kami dati. Hindi kami nananalangin, hindi kami nagbabasa, hindi kami nagbubulay-bulay, Panginoon. Tunay na palagi kami nasa pagdadalawang akala. Tunay na palagi, Panginoon, na kami ay nasa kabiguan. Palagi kami, Panginoon, na nasa kabilang side. Kung hindi po kami magbabago, hindi po namin gagawin kung anong sinasabi ng iyong salita. Kaya, Panginoon, sa hapon na ito, sa munting pagtuturo ng iyong salita, Panginoon, ay makatulong nawa sa aking mga kapatid na nandito. Magiman sa mga nakikinig, Lord. Ay nawa, higit pang siyasatin ang iyong salita, ang iyong banal na kasulatan. Kagaya, Panginoon, Joshua, nang ito'y sabihin, hallelujah, sa Joshua 1:8, na kinakailangan naming basahin, aralin, bulayan ang iyong salita araw at gabi, nang sa gayon magkakaroon kami ng mabuting kawakasan. Kaya Lord, ang iyong salita ang aming absolute. Ikaw at ang iyong Espiritu na nais naming mangusap at magturo sa bawat isa amin. Although ang iyong lingkod ay nakapagsalita sa hapon na ito, kung hindi po, Panginoon, masusumpungan sa iyong salita ang aking mga sinabi, Lord, ipatawad mo. Pero kung ito ay masumpungan, Lord, sa iyong salita, ito nawa ay maging pagpapala at makatulong sa aking mga kapatid na kabataan na nandito upang sila ay lumago at hanapin ang inyong kalooban sa kanilang mga buhay. Purihin ka, Panginoon, ikaw ay pasalamatan at may taas lamang ang lahat ng ito at may balik sa iyong banal na pangalan sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say Amen?